Nakaipit pa ang pulang belo, pero antok na antok ang bride. Hanggang sa nahulog sa sahig ang kalahating tinapay na hawak niya. Doon lang siya nagising na parang lutang, at kinapa ang sahig. Nakita niya ang isang paa sa harapan niya. Doon lang siya natauhan. Kanina pa pala nakatayo sa harapan niya ang groom. Nandito ka na. Pero ang nobyo ay walang reaksyon. Halatang hindi niya gusto ang bride. Kasi pala, hindi sila tunay na nagmamahalan. Ayaw ang ayos na kasal lang ito ng dalawang pamilya. Kaya nga tamad ang nobyo na sumama sa pag-aanyaya. Diretso na lang niyang pinakuha ang bride. Pero ang hindi alam ng lalaki, ang babaeng ikakasal ay napalitan na pala. Ang dapat sana niyang pakasalan, ang dalagang anak ng pamilyang Zuan, ay tumakas na kasama ang kanyang minamahal. Si Shise ang sumampas sa kalisya para sa dalaga. Bilang pagbabayad ng utang na loob sa pamilyang Zuan. Kusang loob na pinakasalan ng lalaki sa gabing iyon sa tahanan ng mga Mo. Hindi rin inasahan ni Mo yan, na ang dalaga ay talagang gustong magpakasal. Hindi ba't noong nakaraang 2 araw lang ay nagtapat ka sa iyong iniibig sa harap ng maraming tao? Kaya naman iminungkahi ni Mo Yanjing ang kasunduan na maghihiwalay sila pagkatapos ng 2 taon. Tungkol naman sa panahong ito, ang dalawa ay dapat magpakita ng paggalang sa isa't isa, at hindi dapat mag-away. Ang kailangan mo lang gawin ay maging isang mabuting may bahay sa pamilya mo, at huwag hayaang may makapansin ng kahit ano. Ang dami mo nang sinabi. Walang imik ang nobyang nasa kama, tahimik lang, hanggang sa makalapit si Moyan sa kama at marinig ang hikbi. Kinalaunan, napagtanto niyang marami pala siyang sinabi. Kanya-kanyang usapan lang pala niya. Si Moyan na kanina'y mainit ang ulo nang makita niyang nagising si Shi, sinalutang ang isip, ay medyo hamupa na ang galit, nagugutom na. Isang araw na akong halos walang kinakain. May merienda sa mesa. Masayang-masaya si Shise at gusto na sanang alisin ang belo. Pero ang mga sinabi ng kanyang ina ay sariwa pa sa kanyang alaala. Ang belo ay dapat na ang kanyang asawa ang magtanggal. Si Moyan na lamang ang pwedeng magtanggal ng belo. Nagulat pa rin si Moyan sa ganda ni Shise. Si Shise na inosente ang puso ay iniisip lamang ang masasarap na pagkain sa mesa. Napamamanhid ang mga binti ko dahil sa matagal na pag-upo. Pagkatayo ko ay agad kong naitulak si Moyan at napahiga siya. Napamamanhid ang mga binti ko. Pwede bang tumayo ka muna? Oh ho! Ang hindi inaasahan ni Moyan ay, ang lakas pala ng bride. Isang braso lang niya ay naitulak na niya ulit ako pabalik. Hindi pwedeng palapitin ko pa siya sa akin. Naguguluhang tinitignan ni Shise ang seryosong mukha ni Moyan. Hindi niya alam kung anong nagawa niyang mali. Tahimik na umupo sa harap ng mesa. Tinitigan ng nakakaakit na mga kakanin. Tinitigan ng nakakaakit na mga kakanin. Tinitigan ng nakakaakit na mga kakanin. Kumuha ng isang piraso ng palihim. Isang kagat pa lang, masarap na talaga. Nang makita ko ang mga baso sa mesa, naalala ko ang bili ni inay. Sumakay sa karosa, tumawid sa apoy, puso, pagsamba at pagtanggap sa mga bisita. Ang pag-inom ng alak, isa man lang, hindi pwedeng mawala. Hindi inasahan ni Moyan. Mas seryoso pa pala ang dalagang ito kaysa sa pag-arte niya. Kaya naman napilitan siyang inumin ang alak. Hindi pa tapos ang pag-arte. Hinihila pa siya nito papunta sa silid tulugan. Hindi talaga inakala ni Moyan na seryoso ito. May gusto naman siyang iba, di ba? Napilitan lang din siguro siyang magpakasal sa akin. Paano ko naman masasabi na gusto ko ng mag-isa sa silid tulugan? Bago umalis, hindi niya pa rin nakalimutang ipaalala kay Shise ang kanilang 2 taong kasunduan. Sa panahong ito, dapat niyang sundin ang kanyang tungkulin. Anong 2 taong kasunduan? H. Ang babae sa kanyang unang gabi bilang may bahay ay mag-iisa sa silid. Mas gusto pa ng kanyang asawa na manatili sa silid aklatan at makipag-usap sa kanyang mga kaibigan, kaysa sumama sa unang gabi nila bilang mag-asawa. Dahil siya at ang kanyang asawa ay isang arranged marriage, walang pagmamahalan, at ang kanyang tinatawag na bagong kasal na asawa ay nagtapat sa ibang lalaki sa kalye noong nakaraang 2 araw. Hindi yun pinapansin ni Moyan, alam niyang pagpapanggap lang yun. Kaya sa gabing iyon ng kasal, para bang ang ikakasal ay nagtakda na ng paghihiwalay pagkalipas ng 2 taon. Ang bagong kasal ay nag-iisa sa kanyang silid sa gabing iyon. Ang pag-amin ng pagtingin kay Panginoon. Kumalat na agad sa buong mansyon kinaumagahan. Bulong-bulungan ang mga katulong. Naguguluhan si ika-14 habang naghahain ng tsaa. Si Aling Liok, ang may bahay ng mga Mo, ay hindi naman talaga nagugustuhan ng panganay na si Moyan. Kaya naman hindi maganda ang pakikitungo niya kay ika-14. Nakaluhod ng matagal.
Wala pa ring balak si Tia Leo na tanggapin ang tasa ng tsaa, hanggang sa sumakit na ang kamay ni Shisi kakahawak. Doon lang nagising si Tia Leo mula sa pagpapahinga. Sinenyasan niya si Shisi na ay lapit ang tasa, pero ni hindi niya ito ininom. Diretso niya itong inilapag sa mesa. Marami siyang sama ng loob kay Shisi, kaya sinimulan na siyang pag-alitan. Si Aling Leo nga ay isang inaalagaan lamang. Ngunit sa ngayon, siya ang babaeng nakatoka sa tahanang ito. Habang pinagmamasdan ng paghikab ni Shisi, malinaw na hindi niya pinakinggan ang kanyang mga salita, kaya't hindi na siya nag-aalangan sa pagsasalita. Kinukutya niya si Shisi, na bago pa man ang kasal ay may kinalaman na sa ibang lalaki, at may masamang asal. Huwag mo nang balakin pang maging pangunahing may bahay ng mga mo sa hinaharap. Ikalawang asawa. Wala akong gaanong interes sa pagiging pangunahing may bahay na yan, na posisyon. Pero ikaw, matagal mo nang pinapangarap ang bakanteng posisyong iyan. Kaya bakit hindi mo subukang umupo muna roon? Ang sinabi ni Ika-14 ay nagpaiwan ng walang masabi kay Tia Leo. Hindi ko akalaing ang batang ito, na mukhang mahina, ay ganoon pala katalas magsalita. Habang pinapanood ko siyang umalis, hindi ako nagmadali. Marami pa akong paraan para mapagsarhan siya sa hinaharap. Ayon sa tuntunin sa mansyon, kailangang bumati si Shisi sa Aling Leo tuwing umaga. Ngunit ang hindi inaasahan ni Shisi, ay biglang sumulpot si Moyan. Kailangan ko pa siyang samahan. At dahil kay Moyan na sumusuporta sa akin, si Tia Leo ay hindi na kasing teray kagaya kahapon. Para na siyang isang nakatatanda na nagpapaalala sa mag-asawa. Ikaw ang panganay na anak ng mga mo. Maraming nakakakita. Kayo'y bagong kasal pa lang ay magkahiwalay na ng higaan. Nakakahiya naman yan. Nakaapekto rin ito sa pag-aaruga ng apo ni, para hindi na magsalita pa ng kung ano-ano ang mga tao. Kaya napilitang lumipat si Moyan mula sa silid-aklatan at bumalik sa bagong silid para matulog. Maaga pa ay naghanda na ang katulong ng pampaligaya para kay Shisi. Unang beses palang magkasama sa iisang silid ang mag-asawa. Pareho silang kinakabahan at hindi makahinga. Nagkaroon ng dahilan si Shisi para magpalit ng damit, samantalang ang kinakabahang si Moyan ay maaga nang nahiga sa kama. Mukhang tulog na. Plano ni Shiji na palihim na umakyat sa kama at humiga, pero hindi sinasadyang naapakan ng kamay ni Moyen. Ang kanyang pagka-tense ay nagparamdam kay Moyen ng pagkabog ng dibdib, at pinagpawisan siya ng malamig, at sadyang nakita pa ni Shiji ang hindi sinasadyang pang-aakit ni Shiji. Napaiwas si Moyan, kaya naman nagkunwari na lang siyang walang nangyari at nahiga. Ayaw niyang makita ni Shiji na nakadamit pa siya kahit natutulog, at gustong-gusto pa siyang habaran. Alam mo ba? Ang kahulugan ng pagtanggal ng damit ng isang lalaki para sa'yo. Tiningnan niya ito na parang wala siyang alam. Ang gan-gan ng tulog. Pero si Moyan ay hindi nakatulog buong gabi. Ang dalagang anak ng pamilyang Zuan ay hindi pala marunong magberda. Mabilis itong kumalat sa buong mansyon. Nais ni Tia Leo na gamitin ang pagbabantay sa 14 na babaeng manggagawa bilang dahilan. At pagsamantalahan ng pagkakataon para pahirapan siya. Hindi ka marunong magberda. At hindi ka rin marunong magluto. Ang galing naman ni Yaner.